Isang napakagandang kwento ang hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel bago matapos ang 2024. Ang kwentong ito ay mula sa kahugot nating si Teret o Teresita at napakaganda, pakinggan mabuti mga kahugot at pagbati rin ng Advance Happy New Year sa inyong lahat. Dear Kuya Bono, ako po ay nagkamalay sa pag-aakalang kumpleto at buo ang aking pamilya. Ngunit hindi pala dahil si Mama Tina na akala ko'y tunay kong ina ay stepmother ko lang pala. Dahil ang tunay kong ina ay iniwan kami ni Papa nung 9 na buwan pa lamang ako. Edad 14 lang daw si Papa nung mabuntis niya ang aking tunay na ina. Hindi sila nagtagal. Iniwan ako ng aking ina kay Papa, umalis siyang walang paalam. "16 years old naman daw si Papa noong magsama na sila ni Mama Tina na mas matanda sa kanya ng 8 taon. Bata lang daw talaga si Papa noon sa edad pero matanda sa isip. Nagpakasal sila sa opisina ng mayor noong 21 na si Papa at 29 na si Mama Tina. Pero that time ay 2 na raw ang anak nila, pangatlo ako. Kaya kung titingnan Kuya Bono, para lang kaming magkapatid ni Papa kasi 15 years lang ang agwat ng edad namin. Grade 5 lang ako nung malaman ko ang tungkol doon. Galit na galit sa akin si Mama Tina noon, gigil na gigil at naisigaw niya sa tonong nanunumbat na ampon lang daw niya ako. Sabi ni Bing, kababata at nag-iisang kapitbahay ko, tumawa lang daw ako noon sabay alis nung sinabi ni Mama Tina na ampon lang niya ako. Matatandain si Bing Kuya Bono kaya't mas marami siyang naaalala kesa sa akin. Ang tungkol doon ay napag-usapan na lang ulit namin ni Bing noong magse-second year na kami sa high school kasi noon lang namin natitigan ang mga birth certificates namin. Enrollment noon. May pangalan daw ng nanay sa dokumento at ang sabi ni Bing, tingnan ko daw kung pangalan ni Mama Tina ang nakasulat doon sa aking birth certificate. Nakita ko, hindi nga. Minda Balisi ang nakasulat na pangalan ng mother ko. Hala, di na Mindang tiinang mo? Bulalas ni Bing tsaka tumawa. Tumawa din ako dahil ang tinukoy niyang Nana Mindang ay matandang lasinggera at kapag nalalasing ay kung saan-saan na lang natutulog. Alam kong joke lang yun ni Bing kasi malayong mas matanda si Nana Mindang kay Papa at dating may asawa at mga anak si Nana Mindang. Iniwan lang siya. Makaraan ng ilang sandali ay sumeryoso si Bing. Kalimutan mo na lang muna yung tungkol sa totoong nanay mo. Mabait naman si Tita Tina. Ikaw lang ang pasaway kaya ka napapagalitan lagi. Magtino ka na kasi Teret. Napakagaga mo kasi. Ganon, ako lang. Mas gaga ka pa nga eh. Natuto kami ni Bing Kuya Bono na maging masaya lang kapag kami ang magkasama at pinakinggan namin ang payo ni Tita Demi nung grade 6 kami na iwasan naming ikumpara ang mga sarili namin sa iba. Iwasan naming mainggit sa kung anong meron ng iba dahil masasaktan lang kami at magiging hadlang yon para maging masaya kami sa kung ano ang meron kami. Sa totoo lang kasi ron Kuya Bono, kapuspalad kami pareho ni Bing sa halos lahat ng bagay. Kagandahan, kayamanan, wala kami nun. Hindi kami magaganda, mahihirap pa kami. Ang mga bahay namin ay nasa gitna ng bukid na sinasaka ng mga ama namin.
Ama ko at ama ni Bingbing. Yes, ng mga bata kami Kuya Bono, Bingbing ang palayaw ni Bing. Ang mga tatay namin ay parehong alipin ng mayamang si Sir Jonathan na siyang may-ari ng malawak na bukid at mga fish ponds ng tilapia. Ang akala ko'y ina ko naman na si Mama Tina ay nagtatrabaho sa plastikan sa bayan na pagmamay-ari ni Ma'am Liovita na asawa ni Sir Jonathan. Plastikan ang tawag namin sa pwesto nila sa palengke dahil ang mga tinda nila ay makasangkapang iyari sa plastik. Samantala ang ina naman ni Bingbing na si Tita Demi ay katulong sa malaking bahay ni na Sir Jonathan at Ma'am Liovita na nakatayo sa nasasakupan ng bayan. Si Mama Tina nakatuntong ng high school kaya marunong bumasa kahit English. Marunong din siyang mag-English noon konti. Si Tita Demi ay elementary graduate lamang pero marunong namang sumulat at magbasa ng Tagalog. Yung mga bahay namin ay ganito. Mula sa main road ng barangay ay may kalsadang pinagawa lang ni Sir Jonathan papunta sa gitna ng bukid kung saan naroon ang mga bahay namin at yung kamalig. Maliit lang ang kamalig na yun kumpara sa bodega ng palay ni Sir Jonathan sa bayan. Pero ang kamalig na yun sa bukid ay hamak pa rin mas malaki kumpara sa mga bahay namin. Sementado rin ang harapan ng kamalig na yon at doon kami madalas maglaro noon ni Bingbing kasama ang mga kapatid niya at mga kapatid ko sa ama. Mas mauna ang bahay namin kesa sa bahay ni Bing pero magkasinlaki lang halos sa mga ito. Bunso si Bing sa kanilang 5 magkakapatid pero nung time na grade 6 na kami ni Bing ay kuya niyang si Kuya Leonard na lang ang naiwan sa kanila. Ibang nakatatandang kapatid niya ay nagtatrabaho na sa ibang lugar at paminsan-minsan lang nakakauwi. Sa aming bahay naman ay ako ang panganay dahil mas bata sa akin ang mga kapatid ko sa ama. 3 din sila at mas bata lang sa akin ng 1 taon ang panganay na si Rick. Pero si Charlie na sumunod ay 8 taon ang agwat kay Rick at ang bunso namang si Lizette ay 2 taon ang agwat kay Charlie. Kami ni Bing ay magka-age talaga Kuya Bono. Matanda lang siya sa akin ng 2 buwan. Grade 1 hanggang high school ay magkaklase kami. Hindi kami mapaghiwalay. Hindi kami nag-kinder dahil walang sasama sa amin sa school. Pareho kasing kumakayod kalabaw ang mga nanay namin. Grade 1, magkasabay kami ni Bingbing kasama din ang Kuya Leonard niya sa paglalakad papasok sa school. Malayo-layo din ang lalakarin kasi nasa dulo kami ng barangay at ang school ay nasa gitna, doon mismo sa sentro ng barangay. Minsan may baon kami, minsan wala. Kapag umuulan, hindi na kami papasok dahil yung daan na pinagawa ni Sir Jonathan ay maputik kapag nauulanan. Napakarami naming masasaya at malulungkot na alaala ni Bing na magkasama. Oo, kaming 2 lang lagi ang magkasama. Magkalaro pero madalas din kaming mag-away noon. Hindi lang away na salitaan kundi sabunutan, tulakan. Minsan nag-wrestling pa kami at nahulog sa bukid sa likod ng bahay nila. Grade 5 kami noon Kuya Bono. Naiirita kasi ako sa buhok ko noon kaya't sabi ko bawasan niya, gupitan niya. Sige, sabi naman ni Gaga. Inuna niyang ginupitan ang laylayan ng buhok ko sa sides at sa likod. Hinuli niya ang bangs. At nung ginugupitan niya na ang bangs ko, nakita ko ang nahulog na buhok, napakahaba. Kinabahan kaagad ako. Tumakbo ako noon sa loob ng bahay nila para magsalamin at iyon na nga, sobrang taas ng bangs ko. 1 pulgada lang halos ang natira at hindi pa diretso. Sa galit ko, tumakbo ako palabas. Alam ko agad niyang sasaktan ko siya kaya tumakbo rin siya. Dumaan siya sa pilapil ng bukid. Sinundan ko siya. Hawak ko rin ang gunting. Nung maabutan ko siya ay hinablot ko ang damit niya. Nawalan siya ng balanse kaya nahulog sa bukid. Nag-wrestling kami kasi ayaw niyang pumayag na gupitan ko rin ang bangs niya para amanos na kami. Pero nasakyan ko siya sa tiyan niya. Putik-putik na kami. Hindi na raw siya makahinga kaya napilitan siyang gupitan ko na ang bangs niya. Pero umiiyak siya.
Kinabukasan nun ay linggo. Magkaaway kami. Hindi siya lumalabas ng bahay nila. Nasa loob lang din ako. Nung sumapit ang Lunes, pareho kami hindi pumasok kasi nahihiya kami sa mga banks namin. Pinagalitan kami ng mga nanay namin. Gabi ng Lunes, inutusan ako ni Papa na humiram ng pait kay Tito Mulong, tatay ni Bing. Sabi ko si Rick na lang utusan niya pero binulyawan ako ni Papa. Ayaw na ayaw kasi ni Papa yung inuutusan ka pero ipapasa mo sa kapatid mo. Natakot ako kaya napilitan akong pumunta sa kabilang bahay. Nasa labas si Kuya Leonard noon, sa kanya ko sinabi ang sadya ko. Pumasok naman siya sa bahay nila pero ang lumabas na may hawak na pait ay si Bing na nakasimangot at hindi nakatingin sa mukha ko. Oh, pabiglang abot niya sa akin ng pait na parang gusto niya akong saksakin. Hindi nakatingin sa akin pero ako'y nakatingin sa mukha niya, sa bangs niya at hindi ko talaga napigilan ng mapatawa. Napatingin na rin sa akin, sa bangs ko at napatawa na rin sabay sabing, "Ang pangit mo." Ang sagot ko naman, "Oy, tayo lang tayo." Nasilip ko sa loob ng bahay nila si Tita Demi. Nakatawa din pero umiiling-iling. Ganun lang Kuya Bono, bati na naman kami ni Bing. Ganun lang kadali kami nagbabate sa lahat ng hindi mabilang na away namin noong mga bata kami. Grade 6 na kami ni Bing nung mag-aminan kami kung sino ang mga crush namin. Pero ang totoo, dati ko nang napapansin na crush niya si Acid na barkada ng crush ko namang si Edelbert. Apat na magbabarkada sina Acid, Elbert, John at Makmak pero sina Elbert at Acid ang mga gwapo. Pero alam namin na hindi nila kami gusto kasi maraming may mga itsurang babae sa klase namin. Mga maaayos pa silang magdala while kami ni Bing, wala lang, pormang ewan. Noon na din kami natutong maglaro ni Bing ng panta-pantasyahan. Yung kunwari, gusto rin kami ng mga crush namin. Nandyan yung biglang papasok sa bahay namin si Bing at ganito ang eksena. "Teresita? Teresita?" Tawag niya kunwari sa akin. Anyway, Teresita Kuya Bono ang totoo kong pangalan. "Ano yun, Jocelyn?" Tanong ko naman kunwari. Jocelyn naman ang totoong first name ni Bing Bing. "Teresita, may gwapong binata na naghahanap sa iyo sa labas. Edelberto daw ang pangalan." "Ah, si Albert? Pakisabi sa kanya, Jocelyn, na wala akong panahon para sa kanya. Busy ako sa pagbibilang ng mga alahas kong ginto at diamante. Pakisabi sa kanya, Yaya, na bumalik na lang siya, ha? Gagabot naging yaya ko. Best friend mo ako at mas mayaman ang pamilya ko sa'yo. Pinautang lang ng daddy ko ang papa mo ng pera kaya nakabili din siya ng asyenda." Ganyan ang panta-pantasyahan namin ni Bing noon, Kuya Mono. At magkasundo kami sa larong yan na kung tawagin nga ng mga nanay namin ay laro ng kahibangan. Pareho din kasi kaming na-addict noon sa mga teleserye. Nauna silang nakabili ng TV noon dahil nagtatrabaho na sa Maynila ang panganay nilang si Ate Rosalia. At isang Pasko noon ay dumating siya, kasama ang boyfriend nitong siyang may suong-suong sa karton ng TV sa ulo niya. Noong Paskong yon, kay sigla sa bakuran ni na Bing Bing dahil nag-uwi din si Ate Rosalia ng mga Christmas lights na iba't iba ang kulay. Samantalang sa aming bahay ay tanging ang project kong maliit na parol lang ang Christmas decor namin. Noong Paskong yun, Kuya Bono, ay pareho din kaming nasaktan ni Bing Bing ng mga crush namin. Isang gabi noon ay nangaruling ang magpinsang Elma at Winnie sa amin. Tapos niyaya niya kaming sumama sa kanila sa baryo para mangaruling din.
Noong nasa sentro na kami ng baryo ay kumanta kami sa harap ng isang bahay ng mapadaan si na Albert. Kasama din noon si Intan na pinsan ni Albert. Si Intan ang pinakabuwisit na bata sa buong barangay namin noon. Tuwing makikita niya kami, sisigaw na yan ng bing-bing at teret-tet ng paulit-ulit. Narinig ko ulit siyang sumigaw ng ganon nung dumaan siya sa likod namin kahit kumakanta kami. Napahinto ako sa pagkanta noon kasi ayokong marinig ni Albert ang boses ko. Akala ko dumaan lang sila. Malayo na sila pero bumalik pala at bigla na lang din silang kumanta sa likod namin ng bing teret teret, bing teret teret, tereret tereret, bing bing bing. Kinaumagahan nun, nagdidilig ako ng mga halaman sa harap ng bahay nang lumapit si Bing at ang sabi niya, "Nakipagwaswas na ako kay Tan Placido, Teresita." Natawa ako sa word na ginamit niya, nakipagwaswas. Ilocano word yun, Kuya Bono, na sa English ay nakipag-break. "Bakit ka tumawa, Teresita? Anong nakakatawa sa aking sinabi?" Emote pa rin ni Bing. "Ba't may Ilocano?" Tumatawa pa rin sabi ko. "Ay, ano bang Tagalog ng nakipag-break?" Hindi ko rin alam ang Tagalog ng nakipag-break. At syempre, panta-pantasya lang ulit namin yon. Pero ang totoo, nasaktan kaming pareho noong nagdaang gabi dahil sa ginawang kanta ni na Albert sa aming mga palayaw. At kahit ng mga sumunod na gabi sa mga pangangaroling nila, kapag nakita nila kami ay biglang yon ang kakantahin nila. Bing teret teret, bing teret teret, tereret tereret, bing bing bing. Noong high school na kami, Kuya Bono, mas lumayo na ang school namin kasi nasa ibang barangay ito. Kinontrata ng mga nanay namin si Kuya Ferdy na tricycle driver na ihatid sundo kami sa school. Kasama din namin sa tricycle ang iba pang estudyanteng kumontrata sa kanya at ang bunsong kapatid ni Kuya Ferdy na si Frank na napakapogi. Pero mas bata siya sa amin ng 1 taon at sa private school siya nag-aaral. Hindi suplado si Frank, Kuya Bono. Palabiro pa nga at magaling mambola. Tuwing sweldo ni na Mama Tina, 2 beses kada buwan ay nagbabayad sila kay Kuya Ferdy ng naipon naming pamasahe sa tricycle niya. Hindi ko napigilang magka-crush kay Frank noon, Kuya Bono, pero isinikreto ko yun kasi para siyang mataas na pangarap lang. Lingid sa kaalaman ko, maging si Bingbing pala ay nai-inlove na rin kay Frank. Second year high school kami, nagawa ko pang sulatan si Frank pero from Miss Capricorn ang inilagay ko. Isang araw sa paradahan ng tricycle habang naghihintay kami ng ibang estudyante, bigla akong kinabahan noong magsimulang magkwento si Frank. "Oy, alam nyo, may sumulat sa akin, Miss Capricorn ang pangalan." Liban sa amin ni Bing ay naroon din ang ibang estudyanteng kapitbahay ni na Kuya Ferdy. Pinagpawisan ako sa nervyos nung buksan ni Frank ang bag niya. Teka lang, hanapin ko yung sulat dito. Bigla na lang noon, Kuya Bono, ay hinila ko si Bingbing. Pumasok kami sa loob ng palengke. Iiwan nila tayo. Angal niya pero hindi ko binitawan ang kamay niya. Inagaw ko pa nga ang bag niya para huwag siyang bumalik sa paradahan. Kilala kasi ni Bing ang penmanship ko, Kuya Bono, at once na ipinakita ni Frank ang sulat ko, bistado na ako. Galit na galit sa akin si Bingbing noon. Hindi siya nagsawang mura-murahin ako habang naglalakad kami pauwi sa aming baryo ng mahigit 3 kilometro.
Pero nung malapit na kami sa kalsadang pinagawa ni Sir Jonathan papasok sa mga bahay namin, umamin na rin ako kay Bing at sinabi kong kaya ko yung ginawa ay baka ibisto niya ako. Noon pa lang siya tumawa ng tumawa at ang sabi, "Gaga, in love din ako kay Frank." "Nasaan ang asawa ko, Teresita? Ilabas mo ang asawa ko." Nagulat pa ako habang gumagawa ako ng assignment ko. Nilingon ko lang si Bing nung pumasok siya sa maliit naming salas. "Hindi na naman umuwi si Frank kagabi. Alam kong dito siya natulog, Teresita. Nasaan siya?" Emote pa siya at diretso sa tulugan ko. Frank! Frank! Nasaan ka?" "Nasa kubeta, tumatae." Umagalpak sa tawa si Bingbing sabay lapit sa akin. "Ginagawa mo pa pala yan?" "Ako hindi ko nagagawin yan, tinatamad ako." "Teret, halika na lang sa ibayo. Manguha tayo ng kuhol. Wala kaming ulam mamayang gabi eh." Sininop ko kaagad ng libro at notebook ko sabay tayo dahil kaagad akong natakam sa kuhol. "Magdala ka ng maraming asin ha," sabi ko sa kanya kasi maraming linta doon sa patubig na yon na kuhanan namin ang kuhol. Noong hapong yon, marami kaming nakuhang kuhol. Yung native na kuhol yun, Kuya Bono. Iba sa kuhol ngayon na peste ng mga palayan. Masarap ang kuhol na native. Nilalagyan lang namin ng maraming luya at bagong. Noong pauwi na kami, akala ko dinatnan ng buwan ng dalaw niya si Bingbing dahil dumudugo ang likod niya. "Hala Bing, ang agi yata ng regla mo ngayon." "Tanga, katatapos ko lang," sagot niya. Natigilan na ako noon. Kung hindi regla yan, Bing, baka may linta sa puwitan mo." Noon ay naglulundag na siya. Natapon pa ang kasirolang pinaglagyan niya ng mga kuhol niya at nung kumalma na, dinukot niya ang supot ng asin sa bulsa ng short niya pero basa. Yung supot pinasok na ng tubig. Inagaw ko yun sa kanya at binuhos ko ang tubig na nasa supot doon sa lintang kay laki. Nakakapit sa pisngi ng puwit niya. Kaagad namang bumitaw ang linta sa pingping ng ubit ni Bingbing. Noong taon ding yon, incoming second year na kami sa high school, enrollment ay nirequire ng principal namin na dalhin namin ang mga birth certificate namin kasabay ng pag-i-enroll namin. Noon lang ulit namin na pag-usapan ni Bingbing ang tungkol sa hindi pagiging tunay na ina ni Mama Tina sa akin. Nakapila kami ni Bingbing sa enrollment nung maisipan naming tingnan ang pangalan ng mga nanay namin sa aming mga birth certificate. At ayun nga, Minda Balisi pala ang pangalan ng nanay ko at hindi Cristina Ramos na siyang pangalan ni Mama Tina. Pinayuhan ako ni Bingbing noon na huwag ko munang intindihin ang bagay na yon, bagkus ay magpasalamat pa ako kay Mama Tina dahil inaruga at inalagaan niya ako nung maliit pa ako. Kaya lang hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, Kuya Bono, kung bakit naging sobrang sensitive na ako kapag pinagagalitan ako ni Mama Tina. Tuwing pinagagalitan kami, pakiramdam ko noon ay sinusumbatan niya ako sa pag-aalaga sa akin nung maliit ako. Inisip ko, Kuya Bono, na malaki ang utang na loob ko kay Mama Tina pero mayroon pa rin akong hindi maipaliwanag na inis sa sarili ko noon. Ewan ko kung para kay Mama Tina o para sa sarili ko, sa buhay ko, sa lahat-lahat. Hanggang sa isang hapon sa paradahan ay kinorner ako ni Kuya Ferdy. Ang sabi niya, "Teret, may sasabihin ako sa iyo pero atin-atin lang ha. Sensitibo ang bagay na to." "Ano yun, Kuya?"
Di ba, hindi mo naman tunay na ina si Ate Tina? Tumango ako. Alam mo, nakita ko siyang may kasamang lalaki nung nakaraang linggo. Gabi yun at nakakbay sa kanya yung lalaki. Bata pa ako ng Kuya Bono, 15 o 16 lang at hindi talaga kami magkasing mature ni Bingbing kapag nag-isip. Sinabi ko kay Papa ang nalaman kong yun tungkol kay Mama Tina pero nagalit sa akin si Papa. Nagngangalit ang mukha at namumula ang mga mata niya nung sabihin niya sa akin ang ganito. Sampal-sampalin ko yung mukha mo pag narinig ko pa sa'yo yan, Teret. At huwag na huwag mong maibubulong-bulong sa iba yan. Totoo man yan o hindi, itikom mo yung bibig mo. Galit man din ako kay Papa noon pero sinunod ko siya pero lalo pang nagbaga ang inis ko kay Mama Tina. As in, hindi ko na siya iniimikan. Kapag nasa bahay siya, lagi na ako nakasimangot. Hanggang sa isang hapon na hindi dumating sa paradahan si Kuya Ferdy, may trangkaso daw kasi siya kaya't napilitan kaming maglakad pa uwi. Kasama din namin ang ibang babaeng wala ding pamasahe, pero si Ate Cathy ang sinundan namin dahil may alam daw siyang shortcut. Lulusot lang kami sa isang barangay tapos barangay na namin. Sa halip na kung sa sementadong kalsada kami dadaan ay 3 barangay ang dadaanan namin. Sa isang barangay na yun, Kuya Bono, may nag-iinuman, may video okay, may mga taong magkakatabi at magkakaharap sa mesa. Hindi ako makapaniwalang makita si Mama Tina sa tabi ng isang lalaking naninigarilyo habang kausap siya. Halos magkadikit ang mga mukha nila. Samantalang kapag si Papa ang naninigarilyo sa harap niya ay galit na galit siya. Akala ko, ako lang ang nakakita pero madalas talaga ang mata ko ay mata din ni Bingbing. Sinenyasan ako ni Bing na huwag mag-ingay dahil baka makita rin ng mga kasama naming babae. Pagdating ko ng bahay namin, nadatnan ko si Papa sa lutuan. Nag-iihip ng angguyob sa kalan naming di kahoy. Papa, ako na mismo ang nakakita kay Mama Tina. Kahit puntahan niyo siya, andun siya. Nakikipag-inuman, may kadabing lalaki. Dikit na dikit sila. Kapa! Sabi ng sampal niya sa mukha ko. Dinampot pa niya ang angguyob at inambang ipukpok sa ulo ko pero hindi niya tinuloy. Umiyak ako ng umiyak noon kasi buong buhay ko noon lang ako sinaktan ng papa ko. Hindi ko siya maintindihan, Kuya Bono. Bakit ako pa ang mali? Bakit ako pa ang masama samantalang niloloho ko na siya ng asawa niya? Natapos ko naman ang second year high school bago ko plinanong maglayas para malayo na kina Papa at Mama Tina at para hanapin na rin ang totoong nanay ko. Nasabi sa akin ni Papa noon kung taga saan ang nanay ko. Taga Cagayan daw pero wala na siyang balita tungkol sa aking ina dahil mula daw nung magsama sila ni Mama Tina ay hindi na ulit nakatapak ang mga paa ni Papa sa kalupaan ng Cagayan. Dati nag-Girl Scout kami sa bayan ng San Pablo, Isabela. 3 araw, 2 gabi kami doon. At narinig ko sa teacher ko noon na pagkatapos ng San Pablo ay Cagayan na. Tanda ko pa ang daan. Diretso lang yun kapag sa bus ka sasakay mula sa Isabela kaya malakas ang loob kong maglayas noon. Ang tanong lang sa akin ni Bingbing, saan ka titira habang hinahanap mo ang nanay mo? Pupunta ako sa palengke. Doon titingin ako ng mga karatula ng mga wanted na trabaho. Mag-apply muna ako. Dapat stay in para may tirahan na ako. May trabaho pa ako. Kapag hinanap ka sa akin, Tiret, anong sasabihin ko? Sabihin mo, nalunod ako sa fish pond. Tutuyuin nila yung fish pond. Tatanggalin nila yung tubig tapos makikita nila tilapia. Okay lang yun. Kapag natuyo nila yung fish pond, baka nakasakay na ako sa bus at malayo na ako. Teka, may pamasahe ka ba? Meron, yung alkansya mo.
Ano? Sige na, Bingbing. Babayaran ko rin sa'yo. Diyos ko, Tiret. Baka patayin ako ng mama mo kapag nalaman niyang kinonsente pa talaga kita sa paglalayas mo. Hindi ko nga totoong mama yun, diba? At gusto ko makita yung totoong mama ko. Kaya parang awa mo na, Bingbing. Basagin mo na si Pigpig at pautang mo sa akin ang laman loob niya. Araw ng Sabado noon, sumama ang dalawang kapatid kong lalaki kay Papa sa bukid at ang bunso naman namin ay lagi talagang kasama ni Mama Tina sa plastikan kaya't malaya akong nakaalis sa aming bahay na may bit-bit na bag na siksik na mga damit ko. Sa totoo lang, Kuya Bono, maalaga si Mama Tina sa mga kapatid ko sa ama. Kaya sa part na yun ay wala akong maisusumbat sa kanya. Noong paalis na ako, bit-bit ko na ang bag ko, ay kumuha pa ako ng malaking tipak ng uling sa dalikan o sa aming kalan na di kahoy at nagsulat ako sa pinto ng bahay namin. Yari lang ang pinto namin sa flat na yero, Kuya Bono, na pininturahan lang ng kulay dilaw. Ang sinulat ko, malandi si Tina, may lalaki siya, malandi ang kapal na mukha. Malandi, malandi, malandi. Umiiyak ako sa galit nung isulat ko yan sa pintuan. Paglingon ko sa bahay ni Bingbing, nakita ko siyang nakasilip sa bintana nila, nakatingin sa akin. Pero hindi ko na siya nilapitan. Nakita kong bumuka ang bibig niya at nahulaan ko ang sinabi niya. Agan-anad ka. Ilocano phrase yun, Kuya Bono, na ang ibig sabihin ay mag-ingat ka. Nakarating ako sa Tuguegarao City, Kuya Bono, pero noong gumabi na, umiiyak na ako at nagsisisi sa ginawa ko. Napagod lang ako sa paggalugad sa palengke. May mga nakita akong karatula ng wanted pero dahil wala pa akong 18 ay hindi nila ako tinanggap. Napilitan ako sumakay ng jeep papuntang San Pablo. Dahil noon ay naalala ko ang tindahan na naging suki namin nung nag-Girl Scout kami. Naging kaklose kasi namin doon ang babaeng may-ari ng tindahan. Laking pasalamat ko dahil bukas pa siya noon. Hindi niya ako natatandaan pero nagkwento lang ako ng nagkwento hanggang sa dumating ang anak niyang dalaga na nagtatrabaho sa Tuguegarao at sinabi nitong naghahanap daw ng iyaya ang ka-office mate niya. Agad niya itong tinawagan noon sa cellphone niya at sobrang tuwa ko, Kuya Bono, dahil tinanggap ako. Kinabukasan ay kasama niya na ako sa pagpunta sa Tuguegarao. Unang kita ko pa lang kay Ate Lady Ann ay nabaitan na ako sa kanya at ang ganda pa niya. Noong umaga ding yun ay inuwi na ako sa bahay nila. Kasama ko doon si Ate Carmi na katulong nila. Ako ay mag-aalaga lang talaga kay Gia na noon ay 2 years old pa lang. Ang cute-cute, ang ganda-ganda. Ang ganda rin ng bahay nila. Lahat ng gamit kompleto, lahat maayos. Ang sarap doon tumira. Masasarap din ang mga pagkain pero 27 days lang ako doon dahil isang gabi, sinabi sa akin ni Ate Lady Ann na darating daw ang papa ko. Nagtaka ako noon kung paano niya nalaman kung nasaan ako. Dumating nga sila, Kuya Bono, sakay sila ng kotse ng kagawad namin sa aming barangay at kasama din nila si Bingbing at si Ate Cherry yung nagpasok sa akin kay Ate Lady Ann. Si Bingbing din pala ang nakapagbigay ng impormasyon kung saan ako maaaring matagpuan. Pero mag-iisang buwan na daw akong hinahanap noon ni Papa hanggang sa nasabi ni Bingbing na baka doon ako nagpunta sa suki naming tindahan sa San Pablo nung nag-Girl Scout kami. Isinama nila si Bingbing at yun nga, nakausap nila si Ate Cherry at ang nanay nito kaya natuntun nila kung nasaan ako. Nakipag-usap si Ate Lady noon kay Papa na hayaan muna akong magtrabaho para sa kanya. Nangako pa ito na sagot niya ako pero sumausaw ang kagawad namin at ang sabi niya, Ma'am, illegal pang magtrabaho yan. Wala pang 18 yan. Ewan ko kung anong nangyari. Pinag-impake na ako ni Ate Lady Ann, binigyan ng pera at hinayaan niya na akong sumama kina Papa.
Noon na ako tuloy ang nagbago, Kuya Bono, sa pagiging masama. As in, magkaaway na kami ni Mama Tina. Hindi lang sa salitaan kundi sakitang pisikalan. Noong umagang yon, hinila niya ang buhok ko at nginudnud niya ang mukha ko sa pinto kung saan ako nagsulat ng malandi siya at may lalaki siya. Nakawala ako sa pagkakahawak niya sa buhok ko at ubos lakas ko ring hinablot ang buhok niya hanggang sa gumugulong na kami sa lupa. Sina Bingbing, Tita Demi at Kuya Leonard nanonood lang sila habang nagbubuno kami ni Mama Tina. Ayaw nilang makialam. Wala si Papa noon, wala din si Tito Mulong na Papa ni Bing. That time galit na rin sina Tita Demi kay Mama Tina. Kakampi ko sila, pero ang sarili kong ama kampi pa rin sa malandi niyang asawa kahit niloloko na siya. Hindi na ako bumalik sa pag-aaral, Kuya Bono. Di nagtagal ay si Tita Demi ang gumawa ng paraan para makaalis ako sa poder ni Mama Tina at Papa. Ipinasok din niya ako bilang katulong sa bahay ni Ma'am Leovita at Sir Jonathan sa pahintulot siyempre ni Papa. Kasi wala pa nga ako noon sa legal na edad para magtrabaho. Mahirap din pala kina Ma'am Leovita dahil kung gaano kabait ang mag-asawa ay siya namang sungit at pagkamata pobre ng mga anak nila. Talagang ilalagay ka nila sa lugar na dapat mong kalagyan, nakatulong ka lang, alipin. Nagtiis pa rin ako kasi ayoko talagang bumalik kay Papa hanggat naroon pa ang asawa niya. Si Bingbing nagpatuloy pa rin ang pag-aaral kahit daw wala na siyang kaibigan. Masyado kasing mahiyain si Bingbing, Kuya Bono, at masyadong mababa ang tingin niya sa sarili niya. Kasalanan din yun ni Tita Demi dahil nasobrahan siya sa pagpapaalala kay Bing kung ano lang sila sa lipunang ito. Ako natutong maging matapang, natutong magtiis at harapin ang buhay. Sa pagpapaalipin ko sa pamilya ng mga amo ng papa ko, lumawak yung pananaw ko at nagkaroon ako ng munting pangarap na balang araw, hindi dadanasin ng mga magiging anak ko ang mga dinanas ko. Si Bingbing nakatuntong ng second year college sa kursong education. Kaya lang isang engkwentro lang niya sa isang babaeng bully na namahiya sa kanya sa ISU, tumigil na siya at nanatili na lang sa bahay nila. Ako naman kahit dakilang long cuts lang ako, katulong, ay naranasan kong makipag-boyfriend sa boy ng kapitbahay ng amo ko. Boy ang tawag nila sa lalaking naninilbihan sa isang bahay. Siya si Sandy. Nasa totoo lang ay may itsura na para sa akin kahit na medyo matulis ang baba. Medyo lang. Wala pa siya sa puntong pwedeng matawag na babalu. Kapag nakaharap siya, hindi halata. Pero kapag naka-side view, lalo na kung ngingiti ay hahaba at tutulis talaga. Pero liban dun, Kuya Bono, ay malinis ang balat niya. Para nga siyang anak ng amo nila dahil wala man lang akong makitang peklat sa katawan niya. Pag-aalaga ng aso at pagdidilig ng mga halaman ng trabaho niya, siya din ang utusan kapag may bibilhin sa labas. At isang hapon ngayon nagkatagpo kami sa mini grocery sa kanto. Nagkangitian at ibinigay niya sa akin ang cellphone number niya pero that time ay wala pa akong cellphone. Dahil doon, Kuya Bono, ay binawasan ko ang ipon ko at bumili nga ako ng mumurahing cellphone para lang makapagpalitan ako ng text at tawag sa kauna-unahang lalaking masasabi kong nagmahal din naman sa akin. Noong araw na nakipagtanan ako kay Sandy, 19 na ako, Kuya Bono, at 22 naman siya. Noong dumating kami sa bahay nila ay walang tao dahil nasa Bambang, Nueva Vizcaya noon ang nanay at tatay niya. Noon ay naipagkaloob ko kaagad ang katawan ko kay Sandy. Naulit pa yon nung sumunod na gabi pero nung pangatlong gabi ay katabi ko sa higaan ng nanay niya. Nagsinungaling si Sandy. Sinabi niyang halos magkasunod lang kaming dumating sa bahay nila kahit na pangatlong gabi na namin yon. Ayaw ng nanay ni Sandy na may mangyari sa amin dahil hindi pa raw kami kasal.
Noong matutulog na sana kami ng nanay ni Sandy, magkatabi kami sa higaan ay tinawagan ako ni Tita Demi. Nagulat ako, Kuya Bono, kasi umiiyak siya. At ang sabi, "Naneng, pwede ba bumalik ka muna sa malaking bahay? Hindi mo na ako makakapasok dahil namatay ang tito mulong mo." Halos mabitawan ko ang cellphone ko noon, Kuya Bono. Si Tito Mulong ay asawa ni Tita Demi, papa ni Bingbing. Alam mo, Kuya Bono, napilitan akong bumalik sa bahay ni na Ma'am Luvita dahil sa matinding awa ko kay Tita Demi. Kahit na inaway ako ni Sandy at binantaan ako na kapag umalis ako ng bahay nila, huwag na daw akong bumalik. Kukuha daw kaagad siya ng kapalit ko. Namatay si Tito Mulong dahil daw sa leptospirosis. Halos mamatay naman ako nung malaman kong nag-uwi nga ng ibang babae si Sandy. Oo, bago pa lang kami noon, pero simula nung magsama kami ng ilang araw sa bahay nila, ay biglang napamahal sa akin si Sandy ng husto. Sinubukan ko pang makiusap sa kanya noon. Nagpunta ako sa bahay nila kahit naroon na ang babaeng pinalit niya sa akin, pero hindi na ako tinanggap ni Sandy kahit na ako ang gusto ng nanay niya. Tinanggap ko na lang na hanggang doon na lang kami, pero hindi ko inaasahan na magbubunga pala ang 2 beses lang kong pagbukaka kay Sandy. Naisipan kong ipalaglag ang laman ng tiyan ko, pero binawalan ako ni Tita Demi. Huwag daw akong gumawa ng dahilan para lalo pang bumigat ang buhay ng pamilya ko. That time, Kuya Bono, ay tuluyan nang sumama si Mama Tina sa lalaki niya, kahit na nagbanta pa raw si Papa na papatayin sila kapag iniwan siya. Lumabas ang totoo, baliw na baliw si Papa kay Mama Tina. Sina Sandy at babaeng pinalit niya sa akin, bigla din silang nawala noong matunugon nilang nagbabalak akong magdemanda o magreklamo sa barangay nila upang makahingi lang ng suporta para sa dinadala ko. Wala akong napala kasi wala na sila. Dati malalim ang galit ko kay Papa, pero napilitan akong umuwi sa kanya nung malaki na ang tiyan ko at inutusan na rin ako ni Ma'am Leovita na umuwi muna. Isang gabi, nakainom si Papa at umiiyak na humingi ng tawad sa akin. Napakalaki daw ng kanyang pagkakamali. Alam na daw niya dati pa na naglolo ko si Mama Tina, pero nagbulag-bulagan siya dahil ayaw niyang masira ang kanyang pamilya kasi nga may mga nakababata pa akong kapatid. Ayaw daw niyang mawalan sila ng ina. Ang umiiyak pang sabi niya, "Mas pinili kong makita na niloloko ako kaysa makitang nahihirapan ang mga anak ko. Gaya mo nung iwanan tayo ng nanay mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. At anak, sana maunawaan mo. Ayoko lang mangyari ulit yun." Sabi pa niya, naghintay na lang daw siyang kusang makonsensya si Mama Tina at kusang magbago, pero iba ang nangyari. Sa pagsasawalang kibo ni Papa, umabulso si Mama Tina hanggang sa iniwan na nga sila. Sabi pa ni Papa noon, "Sana sa'yo ko na lang binigay yung atensyon ko. Sana napag-aral kita. Patawarin mo ako, anak. Napakabobo ng ama mo. Ang tanga-tanga ko. Wala akong kwentang ama." Isinilang ko ang anak ko, lalaki Kuya Bono, at nakuha niya ang hugis ng mukha ng ama niya. Umasa kami kay Papa sa mga pangangailangan niya. Katuwang ko si Bingbing sa pag-aalaga sa kanya. Si Bing, ayaw niya na talagang mangarap noon. Doon na lang daw siya. Sasamahan na lang daw niya ang mama niya. Nag-asawa na rin kasi noon si Kuya Leonard, kaya dadalawa na lang talaga sila sa bahay nila. Noong 1 taong gulang ng anak ko, bumalik ako sa pagkakatulong kina Ma'am Leovita, pero nung 2 years old na ito,
Naisipan kong mag-abroad bilang domestic helper at sa Kuwait ako napunta. Napakalalaking bahay, napakalaking pamilya. Isang compound yun na may 4 na bahay. 3 kaming Pilipina ang kasambahay doon, 3 din ang Indonesian at 2 itim. Ang mga Pilipina ay sina Ate Margie at Feliz at ako. Magkakasama kami sa isang kwarto. At sobra ko silang nakasundo, Kuya Bono. Alam mo, Kuya Bono, kapag nasa labas kami ng kwarto namin, balot na balot kami ng abaya at hijab. Pero kapag gabi na, tapos na ang trabaho namin, maglalak na kami ng pinto ng silid namin, huhubarin na namin ang mga nakabalot na mahahabang damit sa amin at magpapalit na kami ng sexy dress. Magme-makeup na kami kasi makikipag-chat kami sa mga online dating sites. Makikipag-Skype kami sa mga dayuhan sa pagbabakasakaling makahanap ng mag-aahon sa amin sa kahirapan. Marami kaming nakaka-video chat. Minsan pa, pinasasayaw kami, pinagpo-post na para kaming model. Sige lang kami. Single mom si Ate Margie at siya talaga ang gustong makatagpo ng dayuhang asawa. May itsura siya at sexy pa. Iba ang pananaw ni Ate Margie sa buhay. Dati nag-aaral ako mag-Arabic pero ang sabi niya, English ang pag-aralan mo, Tiret. Dapat mahusay ka mag-English. Huwag mong pangarapin ang makapag-asawa ng Arabo. Taga-US o Europe dapat ang target mo kaya English ang pag-usayan mo. Si Feliz naman ay Bisaya. Napakaputi pero katulad ko ring nget pa ang mukha. Pero alam mo, Kuya Bono, ako pa ang unang nakatagpo ng afam na seryoso. Siya si Adal na isang Austrian. 24 lang ako nun, Kuya Bono, 52 naman siya. Divorced na siya sa kanyang dating asawa. Para sa akin ay gwapo na siya kasi puti, matangkad, pero siya ang nagsabing hindi raw siya handsome. Nung una, asiwa ako sa kanya, parang ayoko talaga ng ibang lahi. Kaya lang ay pinagbabawalan na ako ni Adal na sumali kina Ate Margie sa video chat. Ayaw na rin niyang makita ako sa camera ni Ate Margie na hindi nakadamit ng mahaba. Gusto niya, kami na lang lagi ang magkausap. Akala ko noon, nagbibiro lang siya nung sabihin niyang magpapadala siya ng pera para sa anak ko na iniwan ko lang sa pangangalaga ni Bing. Tinutuon niya, Kuya Bono. Nagpadala siya ng pera kay Bing. To cut the story short, talagang seryoso si Adalbert sa akin at pinatunayan niya yun nung umuwi ako matapos ng aking kontrata. Nauna pa siyang nag-flight papunta dyan sa Pilipinas. Nag-chat kami nung nasa Maynila na siya. Binigay niya sa akin ang number ng SIM card na nabili niya sa airport. At nung dumating naman ako ay bumili din ako ng SIM card at kami ay nagkita mismo sa airport. Siya ang sumundo sa akin, then sabay na kaming umuwi ng Isabela. Taliwas sa dati naming usapan ni Adal, Kuya Bono, hindi siya nag-hotel, Kuya Bono. Talagang nagtiyaga siyang tumira sa bahay ng papa ko. Halos gabi-gabi silang umiinom ni papa. Natatawa na lang ako noon dahil kahit hindi sila masyadong nagkakaintindihan ay panay ang kwentuhan nila. Ilang beses pa siyang sumama kay papa sa bukid, nakikialam sa mga gawain ni papa. Kalaunan nasabi niyang balang araw gusto rin niyang magsaka. Napalapit din siya sa mga nakababatang kapatid ko. Kuya Bono, kitang-kita ko sa mukha ni Adal ang saya tuwing umaga paggising pa lang niya. Lakad lang yan ang lakad sa bukid, ini-enjoy daw niya ang morning sun. Isang buwan lang siya sa amin noon pero after 7 months ay bumalik siya at pinakasalan ako. Then after 3 months matapos ng kasal namin ay inuwi niya na ako dito sa Salzburg, Austria. Buwan ng October noon. Sobrang lamig na at grabe akong naignorante nung pumatak ang snow nung sumunod na buwan ng November.
May dalawa na kaming anak ngayon, Kuya Bono. Parehong lalaki pero hindi pa kami nakakauwi. Baka sa 2027 pa pero babalik pa kami at uuwi lang kami kapag retired na siya. 65 ang retirement age ng mga lalaki dito, Kuya Bono, kaya't matagal-tagal pa yon. Si Adalbert bilang asawa ko, okay lang naman. Typical siyang foreign husband na minamahal ka dahil pinaglilingkurin mo siyang parang hari. Okay na yon. Sanay na ako maglingkod sa mga tao noong katulong pa lang ako. Ngayon pa kayang asawa at mga anak ko ang pinagsisilbihan ko. Masasabi ko, Kuya Bono, na si Adal ay isang blessing na hindi ko naman hiniling. Kaya pasalamat pa rin ako sa Diyos. Ito ang gumulat sa akin last December noong nakaraang taon. Habang magka-video call kami ni Bingbing at Senyong na anak ko, na alaga niya, matapos nila akong kantahan ng Bing Teret Teret ay may sinabi si Bing sa akin. Teret, magiging stepmother mo na ako. Wala akong pake kung ayaw mo. Ano? O kininang bingig. Hindi nga, Bing. Pinatulan mo papa ko? Tanga, nagmamahalan kami. At may nangyari na sa amin kaya hindi na ako virgin. Hindi ko napigilan ang pagbonghalit ng tawa ko sa sinabi ni Bing. Nagulat pang anak ko sa tabi ko dahil bigla at ang lakas ng tawa ko. Pero hindi pala joke yun, Kuya Bono. Totoo at nagsasama-sama na sila ngayon sa bago naming bahay sa baryo na ginastosan ng asawa ko. Nag-asawa na din ulit si Tita Demi, yung farmer na pumalit kay Tito Mulong noon sa bukid ni Sir Jonathan. Biyudo naman yon at pamilyado ng lahat ang mga anak. Si Sandy, tatay ni Senyong, friend ko sa Facebook. Tricycle driver siya sa kanila at minsan ay dinadalaw-dalaw din niya si Senyong kapag wala si Papa dahil hindi sila okay ni Papa. Miss na miss ko na sila, Kuya Bono. Si Papa, si Senyong, mga kapatid ko, si Tita Demi at higit sa lahat, ang best friend / madrasta kong si Bingbing. I always love looking back sa mga kwento ng kabataan namin ni Bing. Those were the best memories of my life. I and Bing were ugly. Pero dahil sa kapangitan namin ay natuto kaming mangarap, magpanta-panta siya. But God is just so kind that this unpretty maid turned out to be fortunate in the end, and I endlessly thank God for this. Masyado na yatang napahaba, Kuya Bono, kaya hanggang dito na lang. Gumagalang at nagpapasalamat, Tiret. Kahugot na Tiret o Tereseta, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa Kahugot TV. Alam mo, wala akong masasabi sa kwento mo. It's really beautiful, it's really well written. And ang masasabi ko lang siguro, i-consider mo ang mag-ipon, mag-invest ng mga properties, lupa, alam mo yon. Kasi malaki yung agwat sa'yo ng mister mo at saka parang yung pagkakasabi mo na yung paglilingkod mo sa kanya ang sobra niyang na-appreciate. May mga kakilala na kasi ako na nakapag-asawa ng dayuhan o ibang lahi and okay naman ang una, kaya lang later on ay kasi hindi natin sila kakultura and
Baka iba yung pananaw nila doon sa pangmatagalang relasyon, considering meron na siya dating asawa pero nag-divorce lang sila. So paghandaan mo yung future habang nandyan ka. Okay? Again, kahugot na Tiret, maraming salamat and advance Happy New Year. At sa ating mga shoutout, mula sa ating post sa Facebook, unahin na natin si Jenny Balbuena Jacinto Orque. Yes, another story ang ating mapapakinggan. Diretso tayo sa shoutout. Shoutout ako, Jenny Balbuena Orque from Cagayan Valley, listening here in Baguio City. Maraming salamat, Jenny. Mylene Kuntapay Zinampan, Happy New Year, Kuya Bono. Pabati din po ako, Kuya Bono, December 31. Birthday ko po, advance happy birthday, Mylene. Raymond Cadaba, Happy New Year din sa'yo. And Teresa, shout out po sa family ko sa Rizal Kalinga, your kahugot here in Malaysia. Maraming salamat, Teresa. Yanar Jane Prince Bile ba o Bill? And shout out naman po listening here in Hong Kong and to all my family sa Lagum, Peña Blanca, Cagayan. Shout out po sa inyo dyan sa Lagum. Carla Ligado Drupan Mundo, Happy New Year at pa-shoutout po sa pamilya ko sa Tabuk City, Durupan family, Ligardo family, and Mundo family. Lalo na sa pinakamamahal ko na Junaki sina Mark Leo Mundo and Raymart Mundo at sa asawa ko din na si Leopold Basilin Gamilia Mundo. Maraming salamat, Carla Ligato Durupan Mundo. Clarence Kumaid Ngateb, Happy New Year everyone. Pa-shoutout, no problem. Shoutout sa iyo, Clarence. Mylene, Happy New Year to you. Iyang shout out from Masaya Centro, San Agustin, Isabela. Advance Happy New Year din sa iyo, Iyang at sa mga kahugot natin dyan sa San Agustin, Isabela. Leslie Atorod Sanchez. Leslie Atorod Sanchez. Ang ingay ng aso ko. Ang lit lang niyan, mga kahugot yung pandak na aso yan. Napakalaki ng boses. Pa-shout ko po, lagi nag-aabang sa bago mong kwento. Merry Christmas and Happy New Year, Leslie. An, shout out to you and advance Happy New Year din sa iyo. Susan Aquino Gallego Viernes, shout out to you at sa iyong pamilya. Denise Leon Santiago Balila, Happy New Year at sa lahat ng nakikinig, lahat ng kahugot, sabi ni Denise. Valdez Amhelia Agkawili, Happy New Year po. Pa-shoutout po lahat ng mga taga-Tumawi ni Isabela. Shoutout po, kumusta kayong lahat dyan. And Jessa Joyce Tamang Dacuso, Happy New Year po, Kuya Bono. Pa-shoutout po from San Pedro, Tumawi ni Isabela. I've been listening mo ako since CLS pa. More power to you and may God bless you always. Ganun din sa iyo, Jessa Joyce Tamang Dacuso. Rems Amistad, shout out and belated Merry Christmas to all. Advance Happy New Year. Most of all, happy birthday to myself. Ingat ka kanayin, Kuya. God bless. Kailan ba ito? Is this today o kahapon? Anyway, Rems Amistad, happy birthday to you. Maraming salamat. Enilig Nave, shoutout kay Bono sa family ko sa Bohol, lalo na sa mahal kong Papa Sotero Gaudicos. Always a bangers here in Taiwan. Merry Christmas and Happy New Year. Van G pala. Shoutout to you, Van G. Stephen Joy Daliri Fulgencio. Pa-shoutout kay Bono lahat ng taga Gonzaga, Cagayan at sa lahat ng OFW na kagaya ko. Always listening here in Canada. Stephen Joy Daliri Fulgencio. Rowan Justo Suprok Lopez, advance Happy New Year. Pa-shoutout Manong from Kuwait. Always nakaabang. Maraming salamat, Rowan. Maricel Tamayo Vicera, advance Happy New Year. Always listening here in Hong Kong. Pa-shoutout sa mga friends ko sina Kathy Gonzaga, G. Martinez, Nova Aguilag at Bingayan Sunshine. And Ignacio of Cabatuan Isabela, shout out to you and Happy New Year to you and to your family. Jovin Stan, advance Happy New Year sa inyong lahat. God bless buong family mo po. Maraming salamat. Ganoon din sa iyo, Jovin. God bless you and your family. Jen Baruga Mangulad, shout out to you. Phrase Q Bonilla, happy holidays sa inyong lahat. Salamat sa
Phrase Zoyong, pa-shout kuya kay ate Jarige. Advance Happy New Year po sa ating lahat. Tama ba yung Jare o Ge? At kay Ma'am Agi Mimban, high five for 2025. It's my prayer that the Lord continue to bless and keep you. All the best sa endeavors mo sa lahat ng YT channels mo, Kuya Bono. And of course, more subscribers po. Ingat ka po kanayon. Happy New Year. Happy New Year din sa iyo, Ma'am Agi Mimban, at sa iyong buong pamilya dyan sa Australia. Maraming salamat. Hi Daliwang Gopeng, Happy New Year Kuya Bono. Pa-shoutout po sa mga andito sa Middle East. At pakibati po ang family Jaime Somera, Karabakan family sa Dicamay, San Mariano, Isabela, ng maligayang bagong taon, lalo na po sa tumayong ama at ina ng Barangay Familia Sempio. Kay Pil Mac, pa-shoutout Kuya Bono sa family ko dyan sa Rojas, Pilios family at sa Macarubo family dyan naman sa Gamu, at sa asawa ko na si Noel Macarubo Jr. Love you lakay ko. I'm your avid listener here in Taiwan, Hong Kong. Maraming salamat. Happy holidays din sa iyo, Kyrie Pil Mac. Daisy, shout out to you. Vienna Sally, Kuya Bono, first time ko mag-comment. Patagal mo na akong silent listener, baka naman pa shout out. By the way, advance Happy New Year. And shout out to you, Vian Salik. Maraming salamat. Angela Pahila Ligayo, wow, Happy New Year. May abang naman. Angela Pahila Ligayo from Santo Niño, at always abangers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Happy New Year kay Jason Agde Chodoro. Pa-shout kami ng asawa ko sa Hong Kong, Jetro Chodoro. Ingat ka palagi dyan. I love you, darling ko. Thank you, Kuya Bono. Always abangers here in Pangasinan. God bless you, Kuya Bono. Nakaawid ka gaya mo, Jason. Nadakanta Pangasinanin. Happy New Year sa iyo ng misis mo. May baby na ba kayo? Mag-update ka na sa story mo, Jason. And Lani Balinan Ligutan Bakay, shoutout to you. Charissa Mateo Kapugawan, pa-shoutout po kay Nung Afung, Mami Net at Manang Cheryl na always nag-aabang. Happy New Year and God bless, Charissa. Daisy Bel Machas Rivera, Happy New Year Kuya Bono. Pa-shoutout po kuya here in Rojas, Isabela, Agyaman Daisy Bell. At panghuli, Rachel James Domingo Sor. Happy New Year po sa lahat ng katulad kong adik listeners sa mga kwento ni Kuya Bono. Salamat, Rachel James Domingo Sor. So yan na muna mga kahugot. And again, sa'yo, kahugot na Teresita, maraming salamat. God bless you more. And Happy New Year sa inyo dyan sa... Saan na ang bansa yan? Ganun ako kabilis makalimot. Anyway, sa iyong pamilya, dyan sa abroad at dito sa Pilipinas, Happy New Year and maraming salamat. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.